What is your issue, Secretary, with the 3 vloggers? Sino to? Sabi ni Secretary Boying doon, no, yung issue niya with the 3 vloggers is in-interview yung isang taong mayroong outstanding warrant of arrest. So, okay, wala po akong masyadong alam dyan sa batas. Kaya lang, yung pag-i-interview mo sa isang wanted ay pwede mong ikakulong. Yun yung tetestingin ni Secretary Remulla rito. So, tama yung sinasabi ni Senator Coco Pimentel na banggaan yun ng freedom of speech at saka ng sabi niya, mali yun kasi gino-glorify mo yung paglabag sa batas. Hindi naman gino-glorify hindi naman siguro, hindi ko po napanood hindi naman siguro ganun kakulang yung kaalaman ng mga vloggers na yun para i-glorify sa kanilang mga content yung paglabag sa batas. Hindi naman siguro ganon. Kinuha lang siguro nila, siguro po yung panig nung kung sino man yung inisyuhan ng warrant of arrest. Ngayon, bakit mo ngayon bibirahin yung mga vloggers na yun? Bakit yun ang pag-iinitan mo? Nagkataong dahil ba kaya nilang tuntunin at makipag-ugnayan doon sa isang taong pinaghahanap ng batas? And you are going to compel them dahil hindi nyo mahanap, hindi magawa ng DOJ yung trabaho nila, hanapin yung puganting iyon na iharap. Yung vloggers ang kanilang magre-request daw sila ng indirect contempt, sabi niya pa. Actually, medyo nakakapagtaka lang itong si Secretary Boying na ang way of thinking niya ay ganon. Well, pwede sigurong creative siya. Kasi hindi ko kayo mahuli, so makikipag-plea bargaining na lang ako doon sa 3 vlogger na yon na ituro nyo yung whereabouts. At iuurong namin ang demanda laban sa inyo, tapos mag-public apology kayo. Ganun siguro yung gustong gawin sa kanila, no? Pero parang mali. Sa opinion ko lang po, parang mali. Dahil ba sila ay vlogger lang at hindi sila istasyon hindi sila mainstream media? Kapag ang mainstream media ang nag-interview dyan, hindi mo pwedeng gawin yon. Talaga mas matinding chilling effect. Alam mo naman yung kulay ng mainstream media. Hindi, pero ang ibig sabihin, ako po ay BBM supporter at isa si Secretary Boying sa mga nagsabi ng presence ng NPA sa rally ng isang kandidato. Marami rin naman siya magandang ginawa ng mga panahon na yun, pero sa aking palagay, ito pong ginagawa niya ngayong atake doon sa 3 vlogger na yun ay mali. Lalo na, ito lang po si PBBM, kung hindi ako nagkakamali, in-encourage siya mga vloggers na magtungo ng Malacanang upang mag-cover doon, maghimay ng mga issue, makapag-react siguro sa kung ano man yung mga kaganapan doon sa Malacanang. Diba? Para, parang programa niya ng transparency and accountability, and hindi lang para sa mga mainstream media yung pagkakataon na makapag-present. Diba? Kasi itong mga vlogger na to kumikita rin sa mga viewers nila. At itong mga vlogger na to gumagastos din para magtungo sa Malacanang o kung anumang vlog yung ginagawa nila. Hindi naman yung kagaya ko lang na pag ganyan lang sa bahay. Pero para atakihin sila at bantaan, nakakasuhan sila nang hindi mo pa ni sinabi niya sa statement na hindi niya pa napapanood kung ano yung sinabi ng mga vloggers na yun na pwedeng maging tantamount to a crime. At basta niya na lang i-request doon sa korte siguro na nag-issue ng warrant of arrest na yung mga vlogger na nag-interview na to nakikisama sa may obligasyon silang isumbong itong nagtatagong tao na ito. Baka ganun yun ang gusto niyang gawin. Malinaw na paglabag para sa akin yun. Sa karapatan
ng free speech. Kasi yung ginagawa nilang yun ay siya ang ginagawa rin ng mainstream media na kung may pugante o may... Pag ba in-interview ng mainstream media yung mga abo sayap, kakasuhan nyo yung... At nakauwi sila ng ligtas, kakasuhan nyo ba sila ng... Ano yan, dapat tinuro nyo yung kampo nila o dapat hindi nyo in-interview yung abo sayap o yung NPA para ano... para kasi indirect contempt. Parang mali yata si ano doon. Si Secretary Boying doon, parang mali yata. Parang iba yung dating. Kasi minamalain daw yung person niya. Pero sa pinapakita mo kasi, sir, opinion lang to bilang public servant. Hindi ka naman dapat balat sibuyas. Mukhang warlord yung datingan mo doon. Sigang-siga yung datingan ng mga sinasabi mo. Well, kailangan naman natin ng siga sa gobyerno para sa mga masasama. Laban sa masasama, pero... But anyway, I support the administration of BBM and taliwas lang po ito na opinion ko kay Secretary Boying. Actually, I'm not a fan of Senator Coco Pimentel ba yung kadayalogo niya doon. Pero, yung puntong yun, parang tama si Senator Cayetano. Senator Coco Pimentel. Well, again, this is only my opinion. Ingat po kayo at more power sa administrasyon ni PBBM. Sana luminis na yung ating pamahalaan.